これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けSa nangyaring pagkatalo kay Castor, natauhan at muling bumangon si Makibao at kailangan niyang sumailalim sa isang matinding pagsasanay para sa natitirang kalahating taon. Sa summer, para lumakas sa mga biti niya, kailangan niya pumunta sa beach para mag-jogging. Para naman lumakas ang puso at baga niya, kailangan niyang lumangoy sa dagat. Muntik na siya malunod minsan! At dahil doon, mas lalo lumakas si Makibao. Pero, sa ngayon, nahaharap si Makibao sa malaking problema. Sino ang magiging hinete niya? Parang imposible nga talaga. Maliit siya samantalang mahaba naman ang binti ng mga hinete. Hindi pa siya pwede ngayon. Dapat hintayin na lang muna lumaki ang katawan ni Makibao bago siya sakyan ng totoong hinete. Pero wala sino mo makakapagsabing lalaki pa ang katawan ni Makibao sa hinaharap. Pwede naman siya masakyan kung tatayo lang ang hinete. Kapag sumakay ka ng ganyan sa kabayo, sigurado ako maiiyak ka sa sakit kapag nahulog ka. Yung ganito, nakaluhod ba nakasakay sa kanya? Iiyak ka rin dahil mamamanhid naman ang tuhod mo sa pagkakaluhod. Kung umupo na lang pabaliktad, gaya nito. Paano ka makakatakbo na maayos pag ganyan ang upo mo? Hindi pa ba kayo tapos mag-usap ng dalawa? Sa loob ng kalahating buwan, wala namang pinagbago. Pare-pareho lang ang mga nangyayari. Ang mabuti pa, kung hindi kayo makaisip agad ng bagong strategy, huwag nyo na lang ituloy susunod na pagsasanay, pwede? Kalimutan nyo na yung pagsasanay. Walang makukuhang hinete, kaya hindi rin siya makakasali sa karera. Paano na yan ngayon? Ang sabi ni Mangis daw, hindi na ako makakasali sa karera. Hindi bale. Huwag kang mag-alala, Makibao. Mag-iisip ako ng paraan. Ayos! Pwede na yun! Tumigil ka na! Magpahinga ka muna sandali, Makibao! Bossing, mukhang maganda yung naisip mo na maglagay ng buhangin sa likod ni Makibao. Ang galing mo talaga! Oo, tama ka dyan. Naisip ko na bago tayo maghanap ng hineting sasakay sa kanya, dapat masanay muna siya sa bigat ng tao. Makibao, kumusta ka na? Ano, mabigat ba? Ayos lang, bali wala to sa akin. Sige, diyan ka muna, iikot pa ako ulit. Tara na! Ang sakit sa ulo. Pambihira, kahit anong harap talaga ang gawin natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makakita ng kahit isang hinete na pwedeng sumakay kay Makibao. Ano bang gagawin natin? Sige, papasok na ako, Makibao. Bukas na lang uli. Sige, diyan ka na, Mataro. Bye-bye. Ano, boss? Totoo ba ang sinasabi nyo? Totoo yun. Ayoko rin sanang gawin yun.
sasabihin ko na kalimutan na niya ang pagiging isang kabayo. Walang pinagkaiba ang kabayong pangarera na walang hinete sa isang aso na nagkalat lang dyan sa tabi-tabi. Sandali, Makibao. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ang ibig niyang sabihin, hindi ako pwedeng maging isang kabayong pangarera. Kung ganun, mabubuhay na lang pala ako katulad ng isang aso! Makibao! Hey! Makibao, sandali lang! Makibao! Paano na yan? Pasensya ka na. Sa palagay ko, kinakailangan talaga natin yung sabihin kay Makibao. Magbabago ang kapalaran niya kung makakahanap tayo ng hineting sasakay sa kanya. Bilisan mo! Ihanda mo na mga gamit mo! Kawawa naman. Nakakaawa siya pero hindi na niya kaya. Wala na ang kabayo niya si Volcano. Hoy, bakit ka ba nababangga, ha? Pasensya ka na, may iniisip ako kaya hindi ko napansing may tao sa harapan ko. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Ha? Teka, di ba ikaw si... Oo, tama, ikaw nga yung alaga naming aso. Nako, hindi ako yon. Nagkakamali ka. Hindi ako yung asong sinasabi mo. Makibaw ang pangalan ko. Ha? Ah, ganun ba? Oo nga, kung sa bagay. Paano nga naman siya mapupunta sa malayong lugar na to? Pasensya na. Mali ako, ibang aso ka pala. Pero hindi ako aso. Para sabihin ko sa'yo, isa akong kabayo. Nagpapatawa ka ba? Nakakatuwa ka naman. Paano ka naman magiging kabayo? Ganyan ang itsura mo. Kung sa bagay, wala akong pinagkaiba sa aso dahil hindi naman ako masakyan ng hinete. O siya, sige, tama na yan. Huwag ka nang malungkot. Maalala ko nga pala, ano bang ginagawa mo at nag-iisa ka sa lugar na to? Ah, wala lang. Nagpunta ako rito para makalimutan ang malungkot na nangyari sa buhay ko. Ah, ganun naman pala. Ang ibig sabihin nun, wala kang makausap na kaibigan. Teka, wala naman ako sinasabing ganun ah. Pero ang totoo niyan, tama naman talaga yung sinabi mo. Sige, sasabihin ko muna sa iyo ang pangalan ko. Ako pala si Kasky. Sana maintindihan mo ang mga sasabihin ko sa iyo. Alam mo, dati pangangabayo ang naging hanap buhay ko. Ang kaso lang umalis na ako ngayon. Nagtatrabaho ko nun bilang isang hinete. Ano, hinete? Yun yung taong sumasakay sa kabayo. Tapos yung kabayo naman, teka, paano ko ba sasabihin yon? Alam ko na! Ganito ang itsura ng kabayo, mataas, malakas at isang magandang hayop. Mabuti pa sila. Samantalang ako maliit at hindi magandang hayop. Meron akong kabayo noon, Volcano ang pangalan niya. Mabait at matalino siya. Mahusay siyang kabayong pangarera. Parang hangin kung tumakbo si Volcano. Walang nakakatalong kabayo sa kanya pagdating sa karera. Hindi siya mapigil sa pagtakbo. Talagang nilalagpasan niya ang lahat ng mga kabayo. Yeah! Gustong-gusto ko ang kabayo kong si Volcano. At ganun din si Volcano, gustong-gusto niya rin ako. Pero isang araw... Ano nangyari sa kanila? Natupay yung number 4 si Volcano. At yung hinete niyang si Kasky, hindi rin gumagalaw. Mukhang masaya na lagay nila dalawa. Teka, Volcano, ayos ka lang ba? Volcano! Yun ang nangyari. At nung panahon na nakalabas na ako ng ospital, doon ko lang nalaman na wala na pala si Volcano. Ang lungkot-lungkot naman nun. Naiyak tuloy ako sa kwento mo. At ang kahirapan ng dahilan kaya yan nangyari. Teka, wala naman doon kinalaman ng kahirapan! Pero tama ka nga, totoo yung sinabi mo. Mahirap lang talaga ako. Dahil ba sa nangyari yun kaya ayaw mo nang maging hinete? Hindi. Kahit ganun ang nangyari, hindi ako sumuko.
Meron na rin akong isang panalo noon. At ang gusto ko, manalo pa ako ng isa para maialay ko kay Volcano. Ang kaso, hindi na uli ako makapangabayo. Matapos kasi numaaksidente ko at mawala si Volcano, parang tumanggi na rin ang katawan ko na sumakay sa kabayo magmula noon. Yun yung sinasabi nila na phobia. Talagang ayaw niya pa rin sumuko. Nakakaawa siya pero hindi niya na talaga kaya. Hanggang dito na lang ang pagiging hinete niya. Teacher Hu! Kuno ba ito? Ticket papuntang Green Meadows Farm? Bakit? Ngayon nasa iyo na yan, bukas pumunta ka sa farm na nakasulat siya. O paano? Gano'n na lang. Ganun ang nangyari. Nung namatay ang pinakamamahal kong si Volcano, kasama na rin niyang namatay ang karir ko bilang isang hinete. Nakakalungkot naman yon. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero kung gusto mo ulit sumakay ng kabayo, papayag naman ako sumakay ka sa akin. Ang kaso, ganito lang ako. Wala akong kwenta. Hindi man lang ako pwedeng sakyan ng isang tao. Alam mo, sa totoo lang, talagang napakabait mong aso. Sandali, nagkakamali ka! Hindi ako isang aso, isa akong kabaing pangarera! Hayang ka na naman, pinapatawa mo na naman ako eh. Pero, kung totoo ang sinabi mo na isa kang pangarerang kabayo, baka pwede na rin uli ako makasali sa mga karera. Teka, sandali lang! Paano nangyari yun? Paano ka nakasakay sa akin samantalang ang liit-liit ko? Dahil sa lahat ng mga hinete, isa ako sa may pinakamaliit na katawan. At saka hindi naman ganun kahaba ang mga binti ko. Saka isa pa, hindi naman ganong nalalayo sa taas ng likod mo ang taas ko. Kaya hindi nakakatakot kung sakali mang mahulog ako. Huh? Pasensya ka na, mabigat ba ako? Hindi ka naman mabigat. Natutuwa lang ako dahil may nakasakay na sa likod ko. Ay, ibang klaseng aso ka talaga. Teka! Huh? Pwede ko na bang subukan tumakbo ngayon? Ha? Ang kaso, ayos lang ba sa'yo? Oo, ayos lang. Sige, susubukan ko ng tumakbo. Humawak kang mabuti. Aray. Sakit nun na. Pasensya na, nahulog ka tuloy. Ayos ka lang ba? Alam mo, kakaiba ka talagang aso. Sa palagay ko, mukhang hindi pa rin talaga pwede. Hindi pa rin ako pwedeng tumakbo na may nakasakay. Ha? Yan, ayos na. Pwede na. Ha? Eto na, pwede na ako sumakay. Ayos. Makibao! Nasa ka na? Sa palagay ko, nasaktan si Makibao sa sinabi ni Papa. Kaya siguro naisipan niya maglayas uli. Ha? Ang galing! Ayos, ang galing talaga! Oh? Oh, sa banda ron, oh. Tara! Paano nangyari yun? Si Makibao pero imposible. May nakasakay sa kanya. Sandali, totoo ba ito nakikita ko? Meron nga nakasakay sa likuran ni Makibao! Makibao! Ay! Makibao! Makibao! Mataro! Tingnan nyo, pwede na ako magpasakay ngayon ng tao sa likuran ko!
Oo nga! Ibang klase talaga ang asong to! Ang galing! Hindi, nagkakamali ka! Hindi siya isang aso! Kabayo si Makibao! Isang purebred na European